Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsunog ng katawan ng yumao? Maaari ba itong makaapekto sa pag-asa ng isang mananampalataya sa muling pagkabuhay? Sa panahon ngayon, mas maraming tao ang pumipili ng cremation kaysa sa tradisyonal na paglilibing. Sa katunayan, ayon sa mga eksperto, sa loob lamang ng 10 taon, halos 70% ng mga tao ang maaaring mas piliin ang cremation kaysa sa karaniwang libing. Dahil sa lumalawak na gawin na ito, lumilitaw ang isang mahalagang tanong: dapat bang pumayag ang mga Kristiyano na ipakremate? Sensitibong usapin ito dahil binabanggit ng Biblia ang muling pagkabuhay sa hinaharap. At marami ang nagtatanong kung ang cremation ay maaaring makaapekto sa pangakong ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na mahahalagang tanong para makatulong na linawin ang isyu. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo muna sa mga komento, okay lang ba sa iyo ang makremate o hindi? Ngayon, dumako na tayo sa mga tanong. Ano nga ba ang cremation? Ano ang totoong sinasabi ng Biblia tungkol dito? Maaari ba nitong maapektuhan ang muling pagkabuhay ng isang tao? At sa huli, ano ang dapat kong isaalang-alang bago gumawa ng desisyon para sa sarili ko o para sa isang mahal sa buhay? Simulan natin sa unang tanong. Ano ba ang cremation? Sa madaling salita, ito ay ang proseso ng paggawa ng abo mula sa katawan ng isang tao matapos siyang mamatay. Paano ito ginagawa? Makinig ka ng mabuti. Bago simulan ang proseso, inaalis muna mula sa katawan ang anumang metal gaya ng prosthetics o alahas. Pagkatapos, inilalagay ang katawan sa isang espesyal na kabaong o lalagyan. Susunod, dinadala ito sa crematorium kung saan inilalagay ito sa isang pugon na umaabot sa napakataas na init, mga 1,600 degrees Celsius. Maaring hindi mo alam, pero hindi ito agad natatapos. Tumutagal ito ng ilang oras para tuluyang masira ang mga laman loob hanggang sa tanging mga abo na lang ang matira. Ngayon, baka ikagulat mo ito. Ang natitira pagkatapos ng kremasyon ay hindi katulad ng inaakala ng karamihan. Karaniwan, buto at mga piraso ng buto lang talaga ang natitira. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ang mga pirasong ito ng buto ay dahan-dahang pinoproseso upang maging malambot, parang buhangin na pulbos na tinatawag nating abo. Pero ang mga abong ito ay iba sa karaniwang abo na mula sa apoy. Una, wala itong amoy at hindi rin ito naglalaman ng karbon. Kapag natapos na ang proseso, ang mga abo ay kinokolekta at inilalagay sa isang urna. Depende na sa kagustuhan ng tao o ng kanyang pamilya kung ano ang susunod na gagawin. Maaaring ibaon ang urn, ikalat ang abo sa isang mahalagang lugar o itago ito. Ngayon, may isang bagay kang dapat talagang pag-isipan sa Genesis 3:19. Sinasabi ng Biblia, magpapakahirap ka sa pagtatrabaho para sa pagkain hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa dahil doon ka nagmula. Ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Paalala ito ng ating malalim na ugnayan sa lupa at ng ating pansamantalang marupok na kalikasan. Ipinapakita rin ito ng cremation. Ibinabalik nito ang katawan sa pinakasimpleng anyo. Sa pamamagitan ng apoy, dahan-dahang naaagnas ang katawan hanggang maging abo na sumisimbolo sa ating kahinaan bilang tao at sa ating pagpapakumbaba. Isa pang dahilan kung bakit mas pinipili ngayon ang kremesyon ay dahil nakikita itong mas makabago at hindi gaanong nakakasira sa kalikasan. Sa katunayan, higit kalahati ng mga Amerikano ngayon ay pinipili ito kadalasan dahil sa mas kaunting epekto nito sa kalikasan. Kaya, sa likas na pag-ikot ng buhay at kamatayan, nagiging paraan ang cremation ng pagbabalik sa pinanggalingan. Maaring hindi mo alam, pero mula sa pananaw ng agham, madalas ituring ang kremesyon na mas makakalikasan kaysa sa tradisyonal na libing.
Magpatuloy ka sa panunood dahil ayon sa mga pag-aaral, ang karaniwang libing ay kumakain ng malalawak na lupa at gumagamit ng mga kemikal para mapanatili ang katawan, pati na ng mga materyales tulad ng kahoy para sa kabaong at bato para sa lapida. Lahat ng ito ay may malaking epekto sa kapaligiran. Kapag pinag-uusapan ang cremation, bagamat nangangailangan ito ng enerhiya at naglalabas ng kaunting carbon emissions, mas kaunti ang espasyong kailangan nito at mas konti rin ang gamit na materyales. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas pinipili na ito ng maraming tao dahil itinuturing itong mas makakalikasan. Pero ang paglipat patungo sa cremation ay hindi lang tungkol sa kapaligiran. Ipinapakita rin nito ang mas malalim na pagbabago sa mga paniniwalang kultural at espiritual ng lipunan. Maaaring hindi mo alam, pero sa ilang kultura, ang cremation ay tinitingnan bilang paraan ng paglilinis at pagpapalaya sa kaluluwa. Samantala, ang iba naman ay tumitingin sa Biblia at iba pang banal na kasulatan para sa gabay kung katanggap-tanggap ba ang cremation. Kaya ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa cremation? Nakakatuwang isipin pero hindi direktang binabanggit ng Biblia ang pagsunog ng katawan o nagbibigay ng malinaw na utos kung ano ang dapat gawin kapag may namatay. Dahil dito, nagkakaroon ng puwang para sa iba't ibang interpretasyon kung alin ba ang nararapat, ang libing o ang cremation. Kahit wala itong ibinibigay na mahigpit na utos, may mga talata at halimbawa sa Biblia na nagbibigay linaw sa posibleng pananaw ng Diyos sa mga pagpiling ito. At heto ang maaaring ikagulat mo. Sa kasulatan, madalas lumitaw ang apoy bilang makapangyarihang simbolo. Sa buong Biblia, ginagamit ang apoy sa maraming paraan upang mas maunawaan natin ang kahalagahang espiritual nito. Sa Biblia, madalas na inilalarawan ang apoy bilang simbolo ng paglilinis o presensya ng Diyos. Halimbawa, alalahanin mo ang nasusunog na punong kahoy na nakita ni Moises sa disyerto sa Exodo 3 o ang kahangahangang tagpo sa bundok Carmel kung saan bumaba ang apoy mula sa langit sa harap ng propetang si Elias at ng mga propeta ni Baal, gaya ng mababasa sa isa na Hari 18, 26 hanggang 39. Sa oras ng paghahandog, lumapit si Elias sa dambana at nanalangin, "Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ipakita mo ngayon na ikaw ang tunay na Diyos sa Israel at ako'y lingkod mo na kumilos ayon sa iyong utos. Pakinggan mo ako, Panginoon, upang malaman ng mga tao na ikaw ang bumabaling muli sa kanilang mga puso." Agad na bumaba ang apoy mula sa langit. Tinupok nito ang buong handog, ang karne, ang kahoy, ang mga bato, pati ang lupa, at tinuyo ang tubig sa palibot. Nang makita ito ng mga tao, nagpatira pa sila at sumigaw, "Ang Panginoon ay Diyos! Oo, ang Panginoon ay Diyos!" Tulad ng nakikita mo, ang apoy sa Biblia ay hindi laging tanda ng paghuhukom. Madalas itong sumisimbolo sa kapangyarihan, kalinisan at kaluwalhatian ng Diyos. Kasabay nito, matagal nang iniuugnay ang libing sa paggalang at karangalan. Halimbawa, sa Genesis 23, binili ni Abraham ang isang lugar sa Macpela bilang libingan ng kanyang asawang si Sarah. At sa Genesis 52, 25, hiniling ni Jose sa mga Israelita na dalhin ang kanyang mga buto pabalik sa lupang ipinangako sa kanila balang araw. Baka ngayon mo lang ito nalaman, ipinapakita ng mga kwentong ito na ang libing ay isa ng iginagalang at makabuluhang kaugalian ng bayan ng Diyos noon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ito ay hindi mahigpit na utos para sa mga Kristiyano ngayon. Bagkus, nagpapakita lamang ito ng mga kaugalian at kalagayan sa kanilang panahon. Habang umuunlad ang mundo, nagbabago rin ang paraan ng pagharap ng tao sa kamatayan.
Sa maraming lugar, nagiging kulang na ang espasyo para sa libingan at napakamahal ng tradisyonal na libing. Ano ang ipinapahiwatig nito? Na sa maraming pagkakataon, ang cremation ay mas praktikal at mas abot-kayang solusyon. Pero narito ang isang bagay na higit na mahalaga. Sa paniniwalang Kristiyano, ang fokus ay hindi sa kung ano ang mangyayari sa katawan pagkatapos mamatay, kundi sa pangakong muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus sa Juan 11, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya'y mamatay. At ang bawat nabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mamamatay." Paalala ito sa atin na ang tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa pag-iingat sa katawan, kundi sa buhay na walang hanggan na nagmumula sa Diyos. Ngayon, silipin pa natin ng mas malapitan ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kremasyon. Isang mahalagang talata na madalas nababanggit ay mula sa unang Samuel 31. Matapos mapatay sina Haring Saul at ang kanyang mga anak sa labanan laban sa mga Filisteo, kumilos ang mga Israelita upang mabawi ang kanilang mga labi. Ipinaliwanag ng Biblia na may matatapang na lalaking naglakbay sa gabi patungong Beth-shan kung saan nakabitin ang mga bangkay sa pader. Dinala nila ito pabalik sa Jabesh, kung saan sinunog nila ang mga katawan. Pagkatapos tinipon nila ang mga buto at inilibing sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabesh. Nagluksa rin sila sa pamamagitan ng pag-aayuno sa loob ng 7 araw. Naisip mo na ba kung bakit kaya nila pinili na sunugin ang mga bangkay sa kwentong iyon? Malamang na ang kalagayan ng mga katawan ang naging pangunahing dahilan sa desisyong iyon. Dahil ibinaba sila mula sa isang pader, makatuwirang isipin na sila'y labis ng nasira o matagal nang nakabilad matapos ang labanan. Maaaring hindi na sila kayang buhatin o ilibing sa karaniwang paraan. Dahil dito, maaaring itinuring ang cremation bilang pinakarespetadong opsyon sa ilalim ng ganong kalunos-lunos na sitwasyon. Hindi ito ginawang basta-basta, malamang na isang desisyong bunga ng pangangailangan. Higit pa rito, pinilit pa rin ng mga tao ng Israel na dalhin ang mga bangkay mula Beth-shan papuntang Jabesh, na nagpapakitang tunay nilang pinahalagahan ang pagbibigay ng maayos na pamamaalam kay Saul at sa kanyang mga anak. Kahit ginamit ang cremation, sinundan ito ng paglilibing sa mga buto at ng panahon ng pagluluksa. Ipinapakita ng 7 araw na pag-aayuno na ito ay isang panahon ng malalim na dalamhati at paggalang. Hindi lamang isang mabilisang solusyon, kaya imbes na ituring ito bilang pagtalikod sa tradisyong libing, mas nakikita ito bilang isang maingat at may pusong tugon sa isang napakahirap na kalagayan. Sa pagkakataong ito, malamang na pinili ang cremation upang parangalan sina Saul at ang kanyang mga anak sa pinakamahusay na paraang posible, batay sa nangyari sa kanila. Hindi ito nagpapahiwatig na ang cremation ay karaniwang gawin noon. Sa katunayan, kapag tiningnang mabuti ang kasaysayan sa Biblia, malinaw na ang cremation ay bihira sa sinaunang Israel. Isa lamang itong bukod-tanging hakbang sa mga natatanging at matitinding sitwasyon, hindi ang karaniwang paraan ng pag-aasikaso sa mga namatay. Ayon sa maraming patunay, ang libing karaniwan sa mga libingan o yungib, ang karaniwang paraan ng paglalagak sa mga yumao noong panahong biblikal. Kumpirmado ito ng maraming kwento ng mga patriarka at hari sa lumang tipan na inilibing sa mga libingang pampamilya. Samantala, ang cremation ay hindi karaniwang gawain. Ginamit lamang ito sa mga bihirang pagkakataon na hindi maaaring isagawa ang normal na paglilibing. Sa buong Biblia, ang libing ang pinakamadalas banggitin bilang paraan ng pagpaparangal sa patay. Pero baka ikagulat mo ang susunod na maririnig mo.
Alam mo ba na may mga halimbawa rin sa Biblia kung saan ang pagsunog ng katawan ay kaugnay ng parusa? Hindi ito tungkol sa pagpili ng cremation bilang paraan ng pag-aasikaso sa labi, kundi tungkol sa hustisya o paghatol. Halimbawa sa Genesis 38:24, may isang babae na hinatulang sunugin dahil sa pakikiapid kahit kalaunay napatunayang inosente siya. At sa Levitico 20:10-24, binabanggit ang pagsunog bilang parusa sa ilang ipinagbabawal na gawain. Sa bilang 16, lumabas ang apoy mula sa langit at tinupok ang 250 lalaking naghandog sa maling paraan. Sa isa pang halimbawa sa aklat ni Josue, sina Akan at ang kanyang pamilya ay pinukol ng bato at pagkatapos ay sinunog dahil kumuha sila ng mga bagay na ipinagbawal. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na minsan ay ginagamit ang apoy bilang paraan ng paghuhukom o paglilinis. Ngunit wala itong kaugnayan sa cremation bilang isang piniling o kagalang-galang na paraan ng pag-aasikaso sa katawan ng isang yumao. Sa halip, ipinapakita nito kung paano iniuugnay ang apoy sa paglabag sa batas o pagsuway sa Diyos. Kaya't mahalagang ihiwalay ang mga pangyayaring ito mula sa ideya ng cremation bilang isang opsyon sa libing. Magpatuloy tayo sa paglalim ng pag-unawa. Sa 2 Hari 21, mababasa natin na si Haring Manases ay gumawa ng mga kakilakilabot na gawain kabilang ang pagsasakripisyo sa sarili niyang anak sa pamamagitan ng apoy. Bagaman hindi ito tungkol sa cremation, ipinapakita nito kung paanong ang apoy ay madalas na nauugnay sa matitinding at nakakagimbal na ritual. Pagkatapos, sa 2 Hari 23, tumindig si Haring Hosayas laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pagsunog sa mga buto ng tao sa mga altar sa Bethel upang sirain ang mga paganong lugar na iyon. Bagaman hindi direktang inilarawan sa mga talatang ito ang modernong cremation, ipinapakita nila kung gaano kalalim ang espiritual na kahulugan ng apoy noong sinaunang panahon. Tingnan natin ito ng mas maigi. Ipinapakita ng Biblia na ang paraan ng pagtrato sa mga labi ng isang tao ay may malalim na kahulugang espiritual. Halimbawa, ipinaliwanag sa bilang 19 na ang paghipo sa isang namatay, lalo na kung ito'y napatay o inilibing, ay nagiging dahilan upang ang isang tao ay ituring na marumi sa seremonya sa loob ng 7 araw. Ipinapakita nito na ang kamatayan ay hindi lamang pisikal na pangyayari, kundi isa ring bagay na nangangailangan ng espiritual na paglilinis. Kita mo, ang pananaw na iyon ang nagbukas ng pinto para sa iba't ibang pag-unawa sa loob ng mga komunidad ng Kristiyano tungkol sa tamang pagtrato sa mga yumao. May ilang grupo ng Kristiyano ngayon na tumatanggap ng cremation at tinitingnan ito bilang isang kagalang-galang at makatuwirang pagpipilian sa makabagong panahon. Ngunit ang iba na may hindi komportable rito dahil sa mga dating kaugnayan nito o mga alalahaning panrelihiyon dahil walang mahigpit na kautusan, may puwang para sa mga paniniwalang Kristiyano tungkol sa mga libing na magbago at umayon, habang pinananatili pa rin ang mga pangunahing halaga ng paggalang, paggunita at pagmamalasakit sa mga namatay. Ngayon, narito pa ang isang bagay na dapat isaalang-alang. Sa usaping pangkalikasan, ang cremation ay maaaring mas sustainable sa ilang paraan. Una, hindi ito nangangailangan ng malalawak na lupain gaya ng mga tradisyonal na sementeryo. Nakakatulong ito upang mapanatili ang espasyo at magamit ang lupa para sa ibang bagay. Isa pang benepisyo ay ang pag-iwas sa paglalabas ng methane gas na likha ng pagkabulok ng mga bangkay at nakasasama sa kapaligiran. Bukod pa rito, mas mura ang cremation, mas kaunti ang gamit na materyales tulad ng kabaong at lapida, kaya mas kaunti ang epekto nito sa kalikasan.
Pero narito ang isang bagay na maaaring ikagulat mo. Bukod sa karaniwang libing na siyang pangunahing paraan noong sinaunang Israel at sa ilang bihirang halimbawa ng cremation na natalakay natin, may iba pang gawi sa paglilibing noong panahong iyon. Halimbawa, kilala rin ang embalming. Kahit hindi ito laganap gaya sa Ehipto, maaring hindi mo alam, pero isang halimbawa nito ay nang inimbalsamo ang katawan ni Jacob bago dalhin sa Canaan upang ilibing gaya ng binanggit sa Genesis 50. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong tanong. Nakakaapekto ba ang cremation sa ating muling pagkabuhay? Maaaring ba nitong hadlangan ang pagtanggap natin sa pangakong iyon sa hinaharap? Tingnan natin ang ilang pangunahing turo sa Biblia upang matulungan tayong sagutin ito. Sa unang Korinto 15, tinalakay ni Pablo ang pagbabago na magaganap sa muling pagkabuhay. Sinabi niyang ang ating pisikal na katawan ay papalitan ng maluwalhati, walang hanggan at espiritual na katawan. Kaya't hindi mahalaga kung ang isang tao ay inilibing, sinunog o nawala sa dagat, kaya ng Diyos na buhayin silang muli at bigyan ng panibagong katawan. Ipinunto rin ni Pablo na ang ating kasalukuyang katawan ay inihihimlay sa kahinaan. Ano ang ibig sabihin nito? Paalala ito na ang kamatayan ay nagpapakita kung gaano tayo kahina at may hangganan. Ang nakaaliw ay ang pangakong ang mga katawang ito ay bubuhaying muli sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang ating muling nabuhay na katawan ay magpapakita ng ningning ng Diyos at ng kanyang perpektong disenyo. Inilarawan din ni Pablo ang pagpapalit ng kahinaan tungo sa kalakasan. Sa ngayon, ang ating katawan ay marupok, nakakaranas ng sakit, kirot at pagtanda. Pero pagkatapos ng muling pagkabuhay, ayon sa mensahe ni Pablo, ito ay mapupuno ng kapangyarihan at hindi na maaapektuhan ng kahinaan ng tao. Binanggit din niya ang pagbabagong mula sa pagiging likas patungong espiritual. Sa ngayon, ang ating katawan ay nakalapat para sa buhay sa lupa. Ngunit sa muling pagkabuhay, ito'y magiging iba, espiritual. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi nito ibig sabihin na tayo'y magiging multo o hindi makikita. Sa halip, ang ating katawan ay ganap na nakaayon sa Espiritu ng Diyos, hindi na limitado ng pisikal na mundo at handa para sa buhay na walang hanggan. Narito ngayon ang isang bagay na maaaring hindi mo inaasahan. Makinig ka ng mabuti. Pagdating sa kapangyarihan ng Diyos, binibigyang diin ng Biblia ang kanyang ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. May kakayahan ng Diyos na baguhin at buuing muli ang anumang katawan, anuman ang kalagayan nito. Kung ang isang tao ay nakremate man o hindi, hindi ito hadlang sa Diyos upang tuparin ang kanyang mga pangako. Suriin pa natin ito ng mas malalim. Sa Biblia, inilalarawan ng Diyos bilang lumikha ng lahat ng bagay, at siya rin ang nagpapanatili ng mga ito. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya nalilimitahan ng kalikasan o ng kakulangan ng tao. Lalong mahalaga ito kapag pinag-uusapan natin ang muling pagkabuhay. Kayang maghatid ng Diyos ng ganap na panunumbalik na higit pa sa kayang isipin ng tao. Sa 1 Tesalonica 4, makikita natin ang isa sa pinakamalinaw na pangako ng muling pagkabuhay. Ipinapahayag nito ang araw na darating si Jesus muli. Sa sandaling iyon, ang mga namatay na sumasampalataya ay bubuhayin muna. Pagkatapos, ang mga taong buhay pa ay makikisama sa kanila at sabay-sabay silang sasalubong kay Jesus sa himpapawid. Ipinapakita nito kung paanong ang lahat ng mananampalataya ay muling magkakaisa sa Kanya. Ang mahalaga rito ay na ang pisikal na kalagayan ng katawan ay walang kinalaman. Malinaw na ipinapakita ng talata na ang mga namatay kay Kristo ay bubuhaying muli, anuman ang nangyari sa kanilang mga katawan. Ito ang pinakaimportanteng bahagi. Pakinggan mo kung ang isang tao man ay inilibing, sinunog o nawala sa dagat,
Sapat na ang kapangyarihan ng Diyos upang ibalik sila at bigyan ng bagong katawan. Ang muling pagkabuhay ay nangangahulugang ganap na pagbabago tungo sa mga katawang hindi na masisira at magniningning sa kaluwalhatian. Ngayon dumating tayo sa isang personal at madalas na mahirap na tanong. Bilang isang Kristiyano, ano ang dapat kong isaalang-alang kung iniisip ko ang cremation? May ilang mahahalagang bagay na dapat pagnilayan upang makagawa ka ng maingat na desisyon na naaayon sa iyong pananampalataya. Una, suriin ang mga turo at paniniwala ng iyong simbahan. Kung kabilang ka sa isang partikular na kongregasyon, ano ang kanilang pananaw tungkol sa cremation? Halimbawa, pinapayagan na ngayon ng simbahang Katoliko ang cremation basta't hindi ito ginagawa para sa mga dahilan na taliwas sa Kristiyanong pananaw, at ang mga abo ay pinakikitunguhan ng may paggalang, karaniwan sa pamamagitan ng paglalagay sa isang sagradong lugar. Maaring mas bukas ang ilang protestanteng simbahan habang ang iba ay may mas mahigpit na pananaw. Mahalagang maunawaan kung paano tinitingnan ng iyong simbahan ang usaping ito. Ikalawa, pag-isipan kung paano ang cremation ay umaayon sa sarili mong espiritual na paniniwala, lalo na kaugnay ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Ang ilang mananampalataya ay tinitingnan ang libing sa lupa bilang simbolo ng pag-asa sa muling pagkabuhay ng katawan. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring maging isang marangal at makahulugang pagpipilian din ang cremation, basta't ginagawa ito sa paraang nagbibigay pugay sa Diyos at nagpapakita ng pananampalataya. Pangatlo, isaalang-alang ang mga tradisyon at seremonyang isinasagawa ng iyong komunidad ng pananampalataya sa mga libing. Kumonsulta sa iyong pastor o espiritual na tagapayo. Maaari ka nilang gabayan kung paano mo maisasakatuparan ang iyong kagustuhan habang nirerespeto ang mga kaugalian ng inyong pamayanan. Pang-apat, pag-isipan kung paano makaaapekto ang iyong desisyon sa iyong pamilya at komunidad. Isaalang-alang kung ano ang mararamdaman ng iyong mga mahal sa buhay tungkol sa cremation. Ang mga libing ay emosyonal at personal na mga kaganapan, kaya mahalagang ang iyong desisyon ay isa na maiintindihan at marirespetuhan nila. Ang bukas na pag-uusap tungkol sa iyong mga kagustuhan ay makatutulong upang maiwasan ang kalituhan at masigurong masusunod ang iyong hangarin. Panlima, suriin din ang mga legal at praktikal na aspeto. Alamin kung ano ang mga patakaran at kinakailangan tungkol sa cremation sa inyong lugar. Makatutulong din na pag-isipan ang aspeto ng gastusin. Mas abot kaya ang cremation kaysa sa tradisyonal na libing, pero nangangailangan pa rin ito ng maingat na pagpaplano, lalo na kung paano hahawakan ang mga abo. Pang-anim, pag-isipan kung paano maaalala at parangalan ang iyong alaala at pamana. Siguraduhin ang proseso ng cremation ay sumasalamin sa iyong pananampalataya at personal na pagpapahalaga sa isang makahulugang paraan. Maaaring piliin ang isang kagalang-galang na lugar para sa mga abo tulad ng isang kolumbarium, sementeryo, o isang lugar na may espiritual na kahulugan para sa iyo. Sa huli, piliin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Ang kamatayan ay bahagi ng buhay at lahat tayo'y haharap dito balang araw. Ang pinakaimportante ay na ang iyong desisyon ay umaayon sa iyong paniniwala at nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Bagamat madalas sensitibo ang paksang ito, mahalagang tandaan na hindi malinaw na ipinagbabawal ng Biblia ang cremation. Ang pagpili sa pagitan ng libing at cremation ay isang napaka-personal na desisyon. Dapat itong gawin matapos ang maingat na pagninilay sa iyong pananampalataya, sa turo ng iyong simbahan, sa mga praktikal na bagay at sa kagustuhan ng iyong pamilya.
Ang tunay na mahalaga ay ang pananatili sa pag-asa ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo at ang pagkakaroon ng kapayapaan sa alinmang desisyon ang iyong piliin. Amang makapangyarihan sa langit, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at karunungan. Ikaw ang gumagabay sa amin sa bawat bahagi ng aming buhay, kabilang na ang sensitibong pasya kung ano ang mangyayari sa aming katawan kapag iniwan na namin ang mundong ito. Hinihiling po namin na punuin mo ang aming isipan at puso ng malinaw na pag-unawa habang pinag-iisipan namin ang tungkol sa cremation at kung paano ito nauugnay sa aming pananampalataya. Panginoon, paalala ng iyong salita na ang aming katawang lupa ay pansamantala at ang tunay naming tahanan ay sa iyo magpakailanman. Tulungan mo kaming makita na kung inilibing man o nakremate ang isang tao, ang pinakamahalaga ay ang paniniwala sa iyong pangako ng bagong buhay. Huwag mo kaming hayaang magduda sa iyong kapangyarihang magpanibago at magbigay ng buhay, anuman ang kalagayan ng aming pisikal na katawan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong karunungan upang makapili kami sa paraang nagbibigay galang sa iyo at nagpapakita ng respeto sa aming pananampalataya at mga tradisyon. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming puso habang pinipili namin kung ano ang pinakamabuti para sa amin at sa mga mahal namin sa buhay. Batid na ang aming pag-asa ay nakaugat sa iyong pangako ng buhay na walang hanggan. Ituro mo po sa amin na mamuhay ayon sa iyong kalooban, nakatuon ang aming mga mata sa muling pagkabuhay at hindi sa pansamantalang bagay gaya ng kung ano ang mangyayari sa aming katawan pagdating ng kamatayan. Naway ang aming mga pagpili at ang aming pamumuhay ay magsilbing patotoo ng aming pananampalataya sa iyo at ng aming tiwala sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at manunubos. Amen. Malaya kang magbahagi ng iyong saloobin sa mga komento at tandaan po nating igalang ang pananaw ng iba. Naway naging makahulugan sa iyo ang video na ito. Kung nakatulong ito sa iyo, inaanyayahan ka naming mag-subscribe upang hindi mo ma-miss ang mga susunod naming videos. Ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay, i-like mo rin at mag-iwan ng komento sa ibaba. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang maaabot ng mensaheng ito. Patuloy tayong magpalalim sa kaalaman at maghatid ng liwanag sa iba. Maraming salamat sa panonood. Pagpalain ka nawa ng Diyos palagi. Sandaling iyon, ang mga namatay na sumasampalataya ay bubuhayin muna. Pagkatapos, ang mga taong buhay pa ay makikisama sa kanila at sabay-sabay silang sasalubong kay Jesus sa himpapawid. Ipinapakita nito kung paanong ang lahat ng mananampalataya ay muling magkakaisa sa Kanya. Ang mahalaga rito ay na ang pisikal na kalagayan ng katawan ay walang kinalaman. Malinaw na ipinapakita ng talata na ang mga namatay kay Kristo ay bubuhaying muli, anuman ang nangyari sa kanilang mga katawan. Ito ang pinakaimportanteng bahagi. Pakinggan mo kung ang isang tao man ay inilibing, sinunog o nawala sa dagat, sapat na ang kapangyarihan ng Diyos upang ibalik sila at bigyan ng bagong katawan. Ang muling pagkabuhay ay nangangahulugang ganap na pagbabago tungo sa mga katawang hindi na masisira at magniningning sa kaluwalhatian. Ngayon dumating tayo sa isang personal at madalas na mahirap na tanong. Bilang isang Kristiyano, ano ang dapat kong isaalang-alang kung iniisip ko ang cremation? May ilang mahahalagang bagay na dapat pagnilayan upang makagawa ka ng maingat na desisyon na naaayon sa iyong pananampalataya. Una, suriin ang mga turo at paniniwala ng iyong simbahan. Kung kabilang ka sa isang partikular na kongregasyon, ano ang kanilang pananaw tungkol sa cremation? Halimbawa, pinapayagan na ngayon ng simbahang Katoliko ang cremation